Nagsimula ang pelikula sa isang lugar na maraming tao kung saan kadarating lang ni Yunyi at katrabaho nito sa restaurant, galing sa pamimili. Sa kalapit na bar, may isang babae na tumalon mula sa itaas na ikinamatay nito. Matapos ng trabaho, napadaan ang magkatrabaho at mag-roommate sa lugar na pinagbagsakan ng babaeng tumalon. Kinaumagahan, isang matandang babae na nagngangalang Mrs. Cho ang hinanap siya at inalam ang uri ng pamumuhay niya. Matapos malaman ang background niya, inalok siya nito na mamasukan bilang katulong sa isang mayamang mag-asawa. Nagsimula agad siyang mamasukan bilang stay-in na katulong. Unang ipinakilala siya sa among babae na si Hera na buntis sa kambal na sanggol. Matapos malaman ang tutuluyang kwarto at susuoteng uniforme, agad niyang sinimulan ang trabaho. Kinahapunan, nakilala niya ang anak ng mag-asawa na si Nami na galing eskwelahan. Napakadisiplinado at pino ang kilos ng bata sa murang edad. Agad na kinuha ni Yunyi ang loob ng bata. Sa hapunan, sinabi ng bata na gusto niya ang bagong katulong dahil nararamdaman niya na gusto siya nito. Matapos kumain ng mag-ina, kinain ni Yunyi at mayordoma ang natirang pagkain na sayang daw at itatapon lang. Ilang saglit pa dumating ang ama ng tahanan na si Gohon. Agad na kinwento ng bibong si Nami ang nalalaman niya kay Yunyi sa ama. Nagpakilala sa isa't isa ang mag-amo at inutusan ni Gohon ang mayordoma na mag-akyat ng wine sa kwarto. Matapos ma-check at matikman ni Mrs. Cho ang alak, inutos niya kay Yunyi na iakyat na ito sa kwarto ng mag-asawa. Matapos magtrabaho ng buong araw, naramdaman niya ang pagod dahil first time niya lang magtrabaho bilang stay-in na katulong. Kinaumagahan, kasama na siya ni Mrs. Cho na naghahanda ng almusal para sa mga amo. Pinagsilbihan ni Yunyi ang among lalaki na tumutugtog ng piano. Di niya mapigil ang humanga sa among lalaki na magaling magpiano. Maya-maya lang sabay-sabay nilang hinatid ang ama sa labas na papasok na sa trabaho. Balik sa trabaho, pinagsilbihan naman ni Yunyi ang among babae. Kinagabihan, nabigla si Gohon sa pagpasok niya sa bathroom. Nililinis ni Yunyi ang bathtub at napatitig siya sa katulong tapos ay sinenyasan ito. Minadali ni Yunyi ang paglilinis at agad na lumabas. Isang gabi, nahihirapan na ang mag-asawa na magtirik ng kandila dahil malaki na ang tiyan ni Hera. Kaya't gumawa na lang sila ng paraan para mairaos ang gabi. Di nasiyahan at dismayado si Junjun kaya't naghanap si Gohon ng ibang titirikan. Nang makitang mahimbing na ang asawa, bumaba si Gohon. Nakita niya si Yunyi na nakahiga sa kama. Sinabi niya dito na wag maingay tapos ay inalok niya ito ng red wine na pinaunlakan naman siya. Inutos ng amo kay Yunyi na tanggalin ang kumot. Nag-alangan pa ito ngunit sumunod din. Matapos makita ang katawan niya, sinimulang hipuin ng amo ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Di niya pinigalan ang amo dahil na-el na rin siya sa ginagawa nito. Sa wakas ay naitirik din ang kandila ni Gohon habang natutulog ang lahat sa mansyon. Sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Yunyi ang kanyang trabaho bilang katulong at walang kaalam-alam ang among babae sa relasyon niya sa among lalaki. Sa umaga ginagampanan niya ang trabaho bilang katulong ngunit sa gabi, siya ang parausan ng among lalaki para masatisfy ang alagang si Junjun. Napalapit na rin si Yunyi sa alagang si Nami. Binibasahan niya ito ng mga kwento araw-araw bago matulog. Isang gabi nang umuwi si Gohon galing trabaho, binigyan nito ng bonus ang katulong sa pagiging masipag sa trabaho. May mali sa pakiramdam ni Mrs. Cho kaya't nagsimula siyang magsuspecha sa dalawa dahil sobra na ang ibinibigay ni Gohon sa katulong. Kinagabihan, sumilip siya sa kwarto ni Yunyi. Doon niya nakumpirma ang milagrong nangyayari sa bahay. Magkasama ang mag-amo na ginagawa ang ipinagbabawal na ritual. Sa halip na kumprontahin, nagkunwari na muna siya na walang nalalaman tungkol sa sikreto ng dalawa. Kinaumagahan, patuloy nilang pinagsilbihan ang among lalaki. Binigyan pa siya nito ng tseke bilang pabuya sa super extra service niya sa amo. Sa kabila ng relasyon sa amo, mainit pa rin ang pagtanggap at paglilingkod ni Yunyi sa among si Hera. Isang araw, may hugot si Mrs. Cho. Sinabi niya kay Yunyi na nasusuka na siya sa trabaho niya at nasayang lang ang buhay niya sa 4 na sulok ng mansyon na iyon. Tinanong niya si Yunyi kung may kinakasama o nakikipag-date ito. Sinabi niyang wala siyang makitang lalaki na karapat-dapat sa oras niya. Dahil di umaamin si Yunyi sa relasyon sa amo, nagpunta si Mrs. Cho sa ina ni Hera na si Mihi at ibinunyag dito ang relasyon ng katulong sa among lalaki. Suspetsya niya rin na nabuntis na ito ni Gohon dahil napansin niyang naglilihi ito at namamaga ang utong. Nagdesisyon ang ina ni Hera na bumisita sa bahay ng pamilya. Isang araw, gamit ang hagdanan,
Habang naglilinis si Yunyi ng chandelier, sadyang tinabig ni Mihi ang hagdanan na tinutuntungan ng katulong. Natumba ang hagdanan at nakakapit si Yunyi sa chandelier, ngunit nangawit rin siya at nakabitaw. Isinugod agad siya sa ospital. Swerte siya na minor injury lang ang nakuha niya na hindi ikinatuwa ng ina ni Hera. Kailangan niyang manatili sa ospital magdamag para sa iba pang medical procedure, sabi ng doktor. Binunyag na ng ina ni Hera sa anak na tinutoknak ng asawa niya ang katulong nila at buntis na ito. Sinabi ng ina na may business trip si Gohon at siya ang bahala sa katulong na buntis. Sumagot si Hera na gusto niyang mapag-isa. Sa ospital, nalaman ni Yunyi na buntis siya. Nagmungkahi ang kaibigan niya na wag nang bumalik sa pinaglilingkuran niyang mansyon, ipalaglag niya man ang nasa sinapupunan o hindi. Samantala, pinayuhan ni Mihi ang anak na baliwalain ang ginawa ng asawa dahil ipinanganak daw ito na nakukuha ang anumang gusto. Makiayon na lang daw sila sa Agos upang sa bandang huli ay matamasa nila ang yaman na tinatamasa ng ina ng asawa niya. Matapos makarecover ni Yunyi at makabalik sa mansion, pinagtangkaan siyang patayin ni Hera gamit ang golf club ngunit di nagawa ito. Sumunod na araw, kinumpronta siya ni Hera tungkol sa relasyon niya sa amo, sinampal siya nito ng paulit-ulit. Humingi siya ng kapatawaran sa nagawang kasalanan. Nag-offer ng malaking halaga si Mihi upang ipalaglag niya ang nasa sinapupunan at permanenteng lisanin niya ang mansion. Kahit pa tinanggap ng katulong ang offer, di naniniwala si Hera na ipalalaglag niya ang sanggol ng ganon-ganon lang dahil sa pera. Matapos siyang mabuli ng mag-ina, pumanig na sa kanya si Mrs. Cho. Pinayuhan siya nito na kung kailangan niya ng malaking halaga, hingin niya ito sa amo. Tinanong siya ng mayordoma kung ipalalaglag niya ang bata o hindi. Sinabi niyang hindi siya sigurado. Pahabol na sinabi ng matanda na, bakit hinayaan niyang sampalin siya ng amo? Ilang saglit pa, nakipagkwentuhan sa kanya ang bibong si Nami. Nagsorry ang bata sa kanya dahil alam nito na sinadya ng lola niya na tabigin ang hagdanan para mahulog siya. Sinabi ng bata na mabuti siyang tao. Napaisip at natuwa si Yunyi sa bata kaya't nagpasya siyang ituloy ang sanggol at palakihin tulad ni Nami. Sumunod na eksena, pinalitan ni Hera ng lason ang herbal drinks na iniinom ni Yunyi araw-araw. Isang araw, umalis ang mag-iina patungo sa ospital dahil malapit ng manganak si Hera. Dumating si Gohon sa ospital galing sa business trip at excited makita ang kambal na anak. Nagpa-picture silang mag-asawa kasama ang kambal matapos ay hinalikan ni Gohon ang asawa. Sa galit ni Hera, kinagat nito ang labi ng asawa na ikinagulat at kinagalit nito. Pagdating sa mansyon, mainit ang ulo ni Gohon. Naabutan niyang nakababad sa bathtub si Yunyi na nagpagaan ng mood niya. Ngunit nang sinabi ng katulong na buntis siya at alam na ng lahat ito, natulala siya at di alam ang sasabihin. Nagsimula na ring umepekto ang lason na iniinom niya. Dinugo siya sa bathtub at masakit ang buo niyang katawan. Di nagtagal, isinugod na rin siya sa ospital kung saan inayos ni Mihi ang pagpapalaglag sa sanggol niya nang di niya nalalaman. Hinarap ni Gohon ang biyenan, pinaamin na ito ang nagpainom ng lason at nag-ayos ng abortion ni Yunyi. Pinahiya niya ito at sinabihan na wala itong karapatan na pakialaman ang buhay niya. Sa ospital, walang magawa si Mrs. Cho habang pinapanood niya ang mga doktor na nagsasagawa ng abortion kay Yunyi. Matapos ng operasyon, humingi siya ng tawad kay Yunyi dahil siya ang nagsumbong sa ina ni Hera tungkol sa relasyon at pagbubuntis niya. Di niya akalain, nahaantong ito sa pagpapalaglag ng anak niya. Binanggit ni Yunyi na maghihiganti siya. Pinayuhan niya si Yunyi na mag-move on na at subukang mamuhay ng masaya. Ngunit tila di makabalik sa normal ang buhay niya dahil nawalan na siya ng gana sa buhay. Samantalang si Gohon at Hera naman ay nagkapatawaran na. Nagdesisyon sila na mag-move on at magsimulang muli. Matapos makarecover sa abortion, bumalik si Yunyi sa dating tinutuluyang apartment ng kaibigan at sinubukang mag-move on ngunit di niya mapatawad ang mag-asawa sa pagkasira ng buhay niya. Isang araw, nagpasya siyang maghiganti. Sakay ng scooter, pumunta siya sa mansyon, sa tulong ni Mrs. Cho na gawa niyang makapasok at padedehin ang isa sa kambal. Nagulat si Gohon sa nakita, nagawa niyang makuha ang kambal kay Yunyi at sinabi ritong umalis na. Ngunit hindi na siya ang dating Yunyi, may trauma ito at baluktot na ang pag-iisip dahil sa pinatay na sanggol sa loob ng tiyan niya. Dahil si Mrs. Cho ang nagpapasok kay Yunyi, pinagalitan at pinahiya siya ng buong pamilya. Inutusan siyang hanapin at ilabas si Yunyi sa mansyon. Napuno na rin ang mayordoma sa ugali ng pamilya, kaya't nagpa siya itong mag-quit sa mga oras ding yun.
Biglang sumulpot sa second floor si Yunyi. Sinabi niya kay Nami na maging mabait na bata at maging masaya kasama ang kambal. Kinamusta ni Nami ang sanggol sa tiyan niya. Sinabi niyang patay na ito. Pinigilan siya ng mayordoma sa plano niya at sabay daw silang umalis sa mansyon. Sinabi niyang di niya matanggap ang mga nangyari sa loob ng mansyon. Humingi ng tawad si Gohon at nag-offer ng kabayaran pero huli na ang lahat dahil wala na ang nasa sinapupunan niya. Nag-sorry si Yunyi sa bata sa gagawin niya, sabay binitin niya ang sarili sa chandelier. Nabigla at nasindak ang buong pamilya sa nasaksihan. Habang nakabitin sinunog niya pa ang sarili habang nanonood sa takot ang buong pamilya. Mabilis na lumabas ng pinto ang pamilya. Habang si Nami naman ay pinapanood ang nanay-nanayan niyang nasusunog at wala siyang magawa para tulungan siya. Lumipas ang panahon, lumipat ng tirahan ang pamilya sa ibang lugar. Mukhang nakamove on na ulit sila at wala nang bakas ng malagim na nakaraan. Makikitang ipinagdiriwang nila ang kaarawan ni Nami sa labas ng bagong mansyon kasama ang mga bagong katulong. Nagtapos ang pelikula kay Nami na huminto sa paglalakad. Wari mo'y may nakikita siya sa itaas na hindi natin alam. Tapos na po.